Pag-isipan nyo, posible ba na may ilang pagkakataon sa buhay natin na we learned the wrong lesson? Consider this story ni A at ni B. Kapwa sila bagong salta sa isang lugar dito sa Metro Manila. Hindi sila familiar, ang mga pamilya nila ay hindi familiar sa kung paano ang takbo, specifically sa bago nilang nilipatang lugar. Si A and B ay parehong nasa grade 8. At nang lumipat sila sa lugar na yon, pareho silang bagong transfer sa isang school kung saan sila tinransfer ng kanilang mga magulang before magsimula ang kanilang pagstay sa lugar na yan. And come the first day of school, na hindi sila totally familiar sa takbo ng traffic ng lugar na yon, sa takbo ng pamamahay sa lugar na yon, kaya they were both on the same day, parehong nangangapa. Hindi nila alam kung anong oras sila aalis at anong oras sila makakarating dun sa kanilang bagong nilipatang school. Siya nga pala, sa kanilang tinirang lugar, halos magkatapat lang sila ng lugar. At sa araw na yun, halos sabay lang silang lumabas na kanilang bahay at parehong tricycle pa yung nasakyan nila papunta sa kanilang bagong paaralan. Nagkataon na umalis sila noon ng alas 6 ng umaga habang ang unang subject nila sa araw na yon ay 6:30. Hindi nila inasahan na sa araw na yon ay dadaan sila sa traffic na first time nilang pagdadaanan sa bago nilang nilipatan. At ayun na nga, nang sila yung makarating sa kanilang bagong paaralan. Anong oras sila nakarating? 6:27. 3 minuto na lang. Problema, hindi pa nila alam or hindi pa nila kabisado yung campus. So, hindi nila alam kung saan ang kanilang designated classroom. So, they only have what? 3 minuto para makita yung particular na assigned classroom sa kanila. So, you can think na pareho sila ng pinagdaanan. Pareho sila ng naging suliranin sa araw na yun. On the next day, ganun. In-expect nila na ganun na naman ako na pagdadaanan. Pagkakaiba nga lang, si A, imbis na 5:30 siya gumising like the day before, ang ginawa niya, nag-alarm siya ng mas maaga. Instead na 5:30, ginawa niyang 5 o'clock. Samantalang si B, kung anong oras siya, wala na siyang ginawang pagkakataon. Kasi, bagamat pareho sila ng dinanas ni A, iba ang kanyang natutunan. Natutunan ni B, ay pag ganung oras pala, hindi ako malilate. Kaya pala. So, wala na akong gagawing adjustment. Which is iba naman sa ginawa ni A. Nag-adjust siya. Hindi niya nagustuhan na pagdating niya ng school, 3 minutes lang natitira sa kanya. So, ang kanyang ginawang adjustment, para wag siyang malate, mas inagahan niya ngayon. So, this time around, imbis na 6 o'clock siya nakalabas ng bahay, 5:30 pa lang. Nakasakay na siya ng tricycle. Samantalang si B, wala siyang ginawang adjustment. Teka, ang nangyari sa pagkakataong ito, merong nagkaroon ng banggaan sa isang panulukan or corner na bago makapunta ang kanilang sasakyan sa kanilang paaralan. So, obviously, magkakaroon ng delay dahil nagkaroon ng traffic. Dahil maaga kumilos si A, ayun, nagkaroon siya ng leeway, nagkaroon siya ng allowance, ng extra minutes
para dumaan sa build-up ng traffic na dulot nung nangyaring aksidente. Sa kabilang banda naman, si B, walang kaalam-alam sa nangyari at walang ginawang adjustments kumpara sa ginawa niya the day before. Natural, na late siya this time. So ngayon, sa pangalawang araw ng klase, si A nakarating ng mas maaga bahagya sa nangyari sa kanya the day before, pero si B, malas-malasan, 6:30 ang klase, nakarating sa classroom 6:45, late ng 15 minutes. Again, balik tayo dun sa ating tanong bago nag-umpisa ang kwentong to. Posible ba naturuan tayo ng buhay pero mali ang matututunan natin? Mag-reflect tayo dun sa kwento ni A and B. Pareho sila na pinagdaanan ng first day. Pero magkaiba sila ng ginawang adjustments, or should I say, si A may ginawang adjustment samantalang si B wala. Only means na magkaiba sila ng natutunan sa experience nila the day before. Same event, pero iba ang pagkakabasa ni A sa pagkakabasa ni B. Natutunan ni A, delikado palang umalis ng bahay pag anong oras. Pero si B, iba ang natutunan. Ay, 3 minutes lang, mayroon pa akong time. So, okay lang pala yung ganung oras. Wala akong babaguhin. So, again, same event, pero different lessons learned. So, ibig sabihin, maaring may dalawang tao na kapareho ng karanasan, pero iba ang natutunan doon sa mga karanasang iyon. So, it means na bigyan man tayo ng lesson ng buhay, it doesn't necessarily mean that we will learn the right lesson. Gaya nga, reflect natin sa storya ni A and ni B. Isipin mo mabuti. Sa nangyari sa'yo, sa isang particular na pangyayari sa buhay mo, tama bang natutunan mo? Did you learn the right lesson? Did you make the right adjustments? O baka naging kampante ka pa imbes na matuto? Isip-isip. Okay. Okay, thank you sa mga nakinig sa ating muling kwento ngayon. Sana may natutunan tayo sa sa kwentong ito. Siya nga pala, bagong magpaalam, sana sa next time na mag-upload ako ng ganitong video, sana dyan pa rin kayo. And next time, let's see kung ano pag-uusapan natin. Well, this is your Tito Mamaru. Mamaru talaga. Mamaru. Because ganun talaga. We all are students of the school that we call as life. And in this school called life, as long as we're here, not exempting myself, as long as we're all here, there are always something new to learn. And at times, minsan, may mga things na dapat na-learn na natin before, but because of our malevolent nature, tiks ang ulo natin, minsan we have to go through the same lesson over again before we actually finally get it. Again, hindi ko na-exam ang sarili ko. Lahat tayo, we are all students of the school called life.
And so much for the Mamoru thingy. Mamoru eh. Pero, we will have another, siguro magkaroon tayo ng isang story next time. For us to reflect on, not to feel offended if we are taught by certain people na we don't like or we don't believe in, or sa tingin natin incapable of teaching things that we need to learn about. Pero minsan, alam mo naman, life sometimes teaches us things the hard way. Okay. But anyway, for the moment, thank you for watching. Hope to see you soon see you next time. And if ever meron kayong mga questions, suggestions, or violent reactions sa mga tinakal natin, particularly sa kwento natin ngayon, you can actually leave a comment. Malay mo, next time, magkaroon tayo ng time to discuss other inputs. Naman. Ganito din sa buhay. Minsan, we learn things from unexpected sources. Minsan, mga unsolicited advice from people na we never thought na may masasabi. Or minsan sa mga taong akala natin walang masasabing matino. Pero upon further reflection, somehow, they can also drive a point that is worth pondering on. Okay, so much for the farewells. Thank you very much, and hope to hear from you again next time. Bye.